Noong araw ng graduation ko sa kolehiyo, ibinigay sa akin ng dalagang campus ang 4 na milyon yuan para maging kontratang asawa niya sa loob ng 3 taon. Ngunit 3 taon ay sapat na upang makalimutan kong ito ay isang kasunduan lang noon. Ngayong umaga, sa pagitan ng pagtulog at paggising, ako'y gumapang papunta sa kanyang kama. Binato niya ako ng walang pag-aatubili, umalis ka na sa akin. At sa pamamagitan ng pisikal at emosyonal na paghihirap, nakaligtas ako ng 2,000 araw at gabi. Ngayon, nakarating na ako sa aking limitasyon. Stella, magpakasal na tayo ng hiwalay. Sigurado ka dyan. Kung maghahain ka ng annulment, utang mo sa akin ang 4 na milyon yuan. Hindi ka makakabayad. Ibabalik kita agad sa kulungan. Malinaw ang tono ng banta sa boses ni Stella. Hindi pa siya handang pakawalan. Hindi pa. Tahimik na 3 taon ang nagpasaya sa kanya na sanayin ang sarili na may isang taong nagngangalang Ilay sa paligid. Ngumiti ako at tumango. Sige na, kung maghihintay tayo hanggang sa pagbabalik niya, mas magiging magulo ang lahat. Salamat sa lahat nitong nakaraang 3 taon. Maghahanap ako ng paraan para mabayaran ang 4 na milyon sa loob ng 1 taon. Libre ka ba ngayon? Pwedeng-pwede nating ayusin ang mga papeles mamayang hapon. Hindi niya ako bibigyan ng panibagong pagkakataon dahil sa kanyang pagmamalaki. At hindi pa nga kami nag-aantay hanggang hapon. 10 minuto matapos magbukas ang Civil Affairs Bureau, lumalabas kami, hiwalay na. Hindi man lang ako tiningnan ni Stella. Pumasok siya sa kotse at umalis habang ako ay nakatayo sa labas mag-isa, matay puno ng tahimik na pait. Hindi pa man niya nararating ang 200 metro, tinatawag siya ng isang tawag at pinaponte siya sa gilid ng kalsada. Sa sandaling sinagot niya, isang boses ang lumabas, pamilyar ngunit parang malayo. Stella, bakit sinagot niya ang telepono mo kagabi? Sobrang excited na sabihin sa iyo na malapit na akong umuwi. Pero nang matapos ako, siya pa ang nagsabing naiintindihan niya. Huwag mong sabihin sa akin na nagkabalikan na kayo. Troy, itago mo na lang ang maruming imahinasyon mo. Iniwan ko ang telepono ko sa ibaba kagabi. May iba pa bang kailangan? Abala ako. Naririnig niya ang boses ng isang babae sa kabilang linya at agad na binaba ang tawag. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon pa siya ng damdamin para sa isang walang hiya at sinungaling na lalaki. Sa pagitan ng paghihiwalay at sa nakakadiring tawag ni Troy, wala na siyang interes na pumasok sa trabaho. Sa kauna-unahang pagkakataon, bigla na lang nawala si Vice Presidente Stella nang walang dahilan. Binili na niya ang sasakyan pabalik at umuwi, diretso si Stella sa kwarto. Si Diana, na hindi pa gumising, yumuko ang ulo at tinitigan ng kanyang mahal na anak. Pagkatapos niyon, niyayakap ni Stella si Mom. Nagdiborsyo kami ni Eli. Pagdating ng alas 11, nakaupo si Stella sa sofa sa sala nang hindi niya gustuhin, humarap sa isang buong pagtatanong mula sa magulang. Palaging tipo ni Warren na palakihin ang kanyang anak na babae, pero ngayon ay walang sinabi sa kanyang panig. Hinahayaan niya ang kanyang mahalagang anak na mapagsabihan. Stella, hindi mo alam kung gaano kaswerte. Kalimutan mo na na matagal mo nang pinipilit si Eli. Paano mo hinayaan na mangyari ang paghihiwalay? Matagal ka nang maayos ang takbo sa trabaho. Sino sa tingin mo ang nagsusulong sa iyo mula sa likod? Aling proyekto mo ang hindi natapos ni Eli sa gitna ng gabi? Inalagaan niya ang bawat pangangailangan mo sa bahay at sayang na sayang ang kanyang talento. Lahat ng pagkain niya ang niluluto, palagi niyang pinapaligo ka tuwing gabi. Naalala ko pa may nagsabi sa akin kamakailan kung gaano kasarap magkaroon ng lalaki sa bahay at ngayon sinasabi mong nag-divorce kayo. HMM. Siguro ilang buhay na masamang karma ang kinailangan ni Eli para mapunta sa isang tulad mo. Ang pagpuna ay nagpapadilim sa mukha ni Stella sa hiya. Itinatama niya ang kanyang postura at sumagot ng matigas. Ako ba ang anak mong babae o si Eli? Linawin ko na ito. Inihain ni Eli ang paghihiwalay, nilayasan ng anak mo. Nagsimula iyon kay Warren. Hinawakan niya ang kanyang telepono, handang tawagan ang lalaki at humingi ng sagot na para bang hindi sapat ang kanyang anak para sa maliit na paslit na iyon pero hindi pa siya nakakatawag. Bago pa man maputo ni Diana siya sa galit na sigaw, may lakas ka pa bang tawagan si Eli? Paano kung sabihin ni Eli na may iba nang iniisip si Stella buong panahon? Hindi ba siya nakaupo lang dyan naghihintay na bumalik si Troy? Akala mo hindi ko alam? Akala mo hindi alam ni Eli? Stella, sinasabi ko na sa'yo ngayon, kung magtangka kang makipag-ugnayan kay Troy, babawiin ko ang bawat isang bahagi na hawak mo. Tingnan natin kung gaano siya kabilis kang itataboy. HMM. Yung mga shares na yon ay kay Papa. Tanungin mo na lang siya kung matapang siyang ibigay sa'yo. Warren, gusto mo bang mag-practice ng mga military combat drills? Tumingin si Diana kay Warren ng matalim. Sa pagkakataong ito, sumusuporta siya sa kanyang asawa. Lumapit siya kay Stella at tahimik na nagsabi na may nakasimangot. Nasa parehong panig kami ng nanay mo. Hindi namin papayagan ang relasyon mo kay Troy. Tumingin si Stella sa kanyang mga magulang, nakatitig ng matindi at nagsalita ng may galit. Hindi ito si Eli na ayaw sa iyong anak, si Eli na ang ayaw na sa akin. Kagabi tumawag si Troy at sinabing babalik siya, na gusto niyang pakasalan ako. Siya ang sumagot. Kanina umalis si Eli para mag-file ng annulment. Kaya ano pa ang silbi ng pakikipag-usap sa akin? Kapag may nangyayari na tama, lahat kayo ay tumatakbo kay Eli. Hindi man lang napapansin ni Diana ang pag-iyak ni Stella. Tinitingnan niya ang kanyang anak na may halatang paghamak. Akala mo hindi ko nakikita ang mga larong maliit mo. Ako ang iyong ina. Kaya babalik na si Troy, di ba? Simula bukas, ibebenta ko ang apartment mo sa kalahating presyo. Dahil nagdiborsyo na tayo, uuwi ka na. Kung sakaling pumasok ka sa pintong iyon pagkatapos ng 9 ng gabi, babaliin ko ang mga binti mo.
Pwede ka nang makipag-date kahit kanino pagkatapos nito, kahit sino basta hindi si Troy. Nandito ako ngayon, nagsasabi na hindi na pwedeng magpatuloy, at hindi ka aalis ngayon. Hahanapin ko si Eli at hihingi ng kasagutan. Gusto kong malaman kung bakit niya talaga hiniling ang diborsyo. Stella, magdasal ka na hindi sasabihin ni Eli ang katotohanan sa akin. Sa ganitong paraan, tumayo si Diana at tinitigan si Warren ng matalim. Kung papayagan niyang makalabas si Stella sa pintuan na iyon, hindi siya magkakaroon ng mapayapang araw sa kanyang buhay. Si Diana ay may training militar. Hindi siya nag-aatubiling sabihin ang totoo at wala siyang balak na pakalmayin si Stella sa malumanay na salita. Trabaho ni Warren iyon. Kung hindi siya ang bakal na kamao sa pamilya na ito, walang makakapigil sa batang ito. Pumunta si Diana sa kanyang kwarto at bumalik na may hawak na titulo ng ari-arian. Pinipikit niya ang mga mata habang nakatitig kay Stella. Maliban na lang kung gusto mong dumampot sa iyo ang iyong tiyo at dalhin ka pauwi ng sapilitan, manatili ka dyan. Bibilhin ko ang apartment na iyon ngayon at hahanapin si Eli. Gawin mo ang gusto mo pagkatapos niyan. Akin naman akong ampon. Hanapin mo ang iyong mahal na anak na si Eli. Hindi pinapansin ni Diana siya, binubuksan ng pintuan sa harap at umaalis nang hindi tumitingin pabalik. Samantala, naglalakad ako sa kalye nang walang ideya kung saan pupunta. Biglang umaandar ang matandang telepono ko. Tinitingnan ko ang screen. Nakalagay, Bienan. Biglang pamitik ang malamig na pawis sa noo ko. Nang inig na kamay, sinasagot ko, hello, batang hamog. Baka sobra na kitang naging mabait, magsabi ka pa ng hello sa akin at tingnan natin ang mangyayari. Tatawag ako sa base ngayon at ipapahatid ka nila. Ang maliit mong daga, pasensya na. Mas tama na yon. Tanghaling tapat na at sigurado akong hindi ka pa kumakain. Totoo ba, naghihintay ako sa karaniwang mesa. Kailangan nating pag-usapan ito tungkol sa paghihiwalay natin. Mayroon kang 10 minuto. Hindi ka dapat magpakita. Alam kong kung malate ako, magpapadala ka ng mga sundalo sa akin. 10 minuto. Pipilitin kong tumakbo papunta roon kung kinakailangan. Ang init ng tanghaling araw ay napakasakit. Hindi ako makakuha ng taxi kaya tumakbo ako papunta roon. Pagpasok ko sa pribadong silid kainan, papalabas na si Diana ng kanyang telepono na nakahanda ng tumawag. Tumingin siya sa akin na hingal at pawis at tahimik na ngumiti. Hindi masama, kahit pagkatapos ng paghihiwalay, seryoso ka pa rin sa akin. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit mo nilayasan si Stella? Mag-isip kang mabuti bago ka sumagot. Maling ang sagot mo at maaaring kitiin kita talaga. Desperado ako. Nagpapanggap akong nagsisinungaling. Sasabihin ko sa kanya na may medikal akong kondisyon na hindi ako pwedeng magkaanak. Pagkatapos, pupunta na tayo sa ospital ngayon din. Tatawag ako kay Stella at papuntahin siya dito. Kay Diana, wala talaga akong magagawa. Pumunta sa ospital ay talagang hindi na opsyon. Kung malaman niya na nagsinungaling ako, tapos na ako talaga. Huminga ako ng malalim, naupo sa upuan ko at tahimik na sabi, ang kasal namin ni Stella ay isang transaksyon lang. Noong mga nakaraang taon, bumaba na talaga ako sa pinakailalim. Kailangan ng nanay ko ng 400,000 yuan para sa operasyon. Wala na akong ibang pagpipilian. Pumunta ako kay Stella at nakiusap. Nagpakasal kami, pero may hawak siya sa akin at ginamit niya ito. Tinulungan ko siyang harapin ka at si Warren. Ngayon tapos na ang kontrata, hindi ko na siya mapipigil pa. Walang saysayang maglaro ng laro kay Diana. Lagi na lang nagkakagulo ang lahat. Wala na akong magagawa kundi aminin ang totoo. Pero sa pagsasabi ng totoo, sinisiguro kong ako ang sisihin lahat. Pero parang hindi nakatuon si Diana sa bahagi ng kasunduang kasal. Sa halip ay nakakunot ang noo siya at nakatuon sa isang bagay. Matanda ako, hindi talaga, inay. Hindi ka naman matanda kahit kaunti. Sobrang akala ng mga tao sa labas na magpinsan kayo ni Stella. Mukhang kontento si Diana. Humilig siya pabalik. Kasunduan sa kasal, sa tingin ko, ang 3 taong iyon ay para lang nagde-date. May mga kahinaan si Stella. Walang duda tungkol dyan. Sira-sira siya, pero sinisigaw niya na siya ay mahilig maglinis. Walang kakayahan sa buhay. Maliban sa magandang itsura at magandang edukasyon, wala nang masyadong masasabi tungkol sa kanya. Totoo bang sinasabi mong wala kang nararamdaman kay Stella kahit kaunti? Matapos ang mga taon na magkasama, kahit ang aso ay magkakagusto sa'yo, hindi ba? Hindi naman na ikaw ang aso. Ang ibig kong sabihin si Stella. Walang tigil si Diana. Hindi tumitigil ang pawis sa noo ko. Pinupunasan ko ito at tahimik na sabi, Nanay, alam mo kung saan ako nanggaling. Kung wala siyang hawak na kapangyarihan sa akin, hindi siya titigil sa pagtitig sa akin sa buong buhay ko. Lahat ng ito ay tungkol sa pagkakatugma ng katayuan, hindi ba? Kahit na may nararamdaman ako para sa kanya, wala na itong silbi. May iba siyang gusto. Ang ibig mong sabihin ay si Troy. Ang gusto lang ni Troy ay mga bahagi ng isang pangitain na grupo na nasa kamay ni Stella. Tanging isang hanggal tulad ni Stella ang maniniwala na mahal talaga siya ng mahalaga niyang Troy. Pumunta ka na at mag-file ng annulment nang walang salitang sinabi sa akin. Ngayon babalik si Troy at ang hanggal na batang iyon ay tatamaan ng diretso sa apoy. Ibigay mo ang lahat ng itinayo ni Warren sa buong buhay niya sa pamilya ni Troy. Sana'y nagkaroon na lang ako ng anak. Wala akong ideya kung paano sasagutin yon. Mali ang pagtango ko. Sa kabutihang palad, hindi ito pinipilit ni Diana. Inilalagay niya ang kamay sa bag at itinatapon ng isang makapal na sobre sa mesa. 100,000 yuan. Ang paghihiwalay ay paghihiwalay.
Hindi ako isang makitid ang isipan na tradisyonalista. 3 taon mo na akong tinawag na nanay. Hindi ka na nga asawa ng anak ko, pero para sa akin, kalahati ka pa rin ng anak ko. May mga maliit na ugali si Stella. Kung iiwan ka niya ng kahit 10,000 sa bulsa mo, kakainin ko ang mga salitang sinabi ko. Kunin mo ito at gamitin. Huwag mong isipin na aalis ka sa lungsod. Kapag kailangan namin ni Warren ng tulong balang araw, mas mabuting dumating ka. Kung magmatigas kang tumanggi, papunta sa iyo ang buong base. Hindi ako tatanggi. Tiyak na hindi. Pagkuha ng pera nangangahulugan na utang ko siya at hindi ito maliit na halaga, pero talagang hindi ko magawang tumanggi. Matagal ko nang alam kung gaano kalakas si Diana. Sa pagkain, biglang tanong ni Diana, kumikilos ba si Stella sa Visionary Group? Tumango ako, habang busog pa rin sa kanin. Tinitingnan ako ni Diana at walang nararamdaman kundi pag-aproba. Gwapo, magaling, perpektong tugma para kay Stella. Pinapaliit niya ang mga mata niya habang nakangiti. Paano kung bumalik ako sa Visionary Group? Pwede kong ipagawa kay Warren na ikaw ang maging head ng planning. Ngumiti ako ng mapait at tumango ako. Sige na, nanay. Kung bumalik ako sa Visionary, iisipin ni Stella na sumusunod ako sa kanya na parang hanggal na nagmamahal. Tayo ay nagkahiwalay na. Dapat nating panatilihin ang distansya. Bukod pa rito, karamihan sa mga tauhan sa Visionary ay hindi alam tungkol sa amin ni Stella, pero lahat ng mga ehekutibo ay nakita na ang mukha ko. At higit sa lahat, babalik siya. Sa kabila ng lahat, ex-asawa pa rin ako ni Stella. Hindi ko kayang mapanood siyang maglakad kasama ang ibang lalaki nang walang nararamdamang hindi komportable. Kaya, paumanhin na lang, nanay. Bumaba ang ekspresyon ni Diana. Tahimik siyang huminga ng malalim. Alam mo, lahat ng tahimik mong pagmamalaki, nagastos mo na sa amin. At wala pang isang patak sa walang malay na batang iyon. Akala pa rin niya na lahat ng kaya mong gawin ay itinuro niya sa'yo. Dahil nagpasya ka na, hindi na kita pipilitin. Pero hindi ibig sabihin na tapos na kayo ni Stella ay kailangan mong pumasok agad sa bago. Kung may makilala kang gusto, sabihin mo sa nanay. Kung hindi epektibo ang pang-akit, magbibigay tayo ng pera hanggang sumang ayon siya. Sa ngayon, hindi pa ako naghahanap ng iba. Unang ayusin ko muna ang gulo na pinasok ko, saka ako bibili ng bahay dito sa syudad, baka saka na ako mag-isip tungkol sa pakikipag-date. Malalit ka na sa mahjong. Ito na ang ika-4 na tawag ni Tia Rosie. Saktong sagot, tumunog ang telepono ni Diana. Kinuha niya ito at agad na sumabog. Lahat ng ginagawa mo ay tumawag at tumawag. Hindi pwedeng magpahinga ang isang babae na kumain kasama ang manugang niya. Maghintay ka lang, pupunta ako para kunin lahat ng pera mo. Kasama mo ba si Eli? Isama mo na siya. Huwag mong alalahanin ang batang iyon. Talagang marunong magluto ang batang iyon. Eli, gusto ni Tita Rosie malaman kung sasama ka. Sasabihin ko kay Tita Rosie na hindi ako sasama. May mga gagawin ako ngayong hapon. Kailangan kong pumunta sa palengke para kay Stella. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ko, nanlalamig ako, kaya talagang nakasanayan na ito. Sa kabilang dulo, sumisigaw si Tia Rosie, "Oh, Diana, pumunta ka rito agad." At tulad ng dati, nawala na ang lakas ng kalikasan na si Diana. Nagmamaneho siya palayo sa isang tahimik at maingat na Audi A6. Muling bumalik sa kalye, nakangiti ako ng may sama ng loob. Pagkatapos ay niyapos ko ang aking kamao. Nagsisimula na ang bagong buhay ngayon. Panahon na para bumili ng sigarilyo. Pinananatili ko ang positibong pananaw tungkol sa lahat ng ito. Pagkatapos kunin ng isang pakete, pumunta ako sa isang ahensya ng real estate para maghanap ng lugar. Pumipili ako ng top floor o duplex. Mas mahal kaysa sa nararapat pero pakiramdam ko tama. Hindi kayang bayaran ng utang na 4 na milyong yuan sa pamamagitan ng pagtitipid lang. Kung gusto kong mabayaran yon, hindi sapat ang pagtitipid mag-isa. Samantala, malapit nang sumabog si Stella. Nabenta na ang kanyang apartment. Si Diana ay dala ang balita ng walang pake, natalo siya kay Tita Rosie sa isang laro ng mahjong. Kung may problema si Stella dito, pwede siyang makipag-usap kay Aunt Rosie. Lagi siyang nag-iwas kay Aunt Rosie buong buhay niya. Itong babae na ito ang palaging pinipilit si Stella tawaging ate mula pagkabata. At itong walang hiya na babae, may nerve pang habulin si Stella at itanong kung kamusta ako sa kama. Si Stella ay walang karanasan sa larangang iyon, hindi alam kung paano tumugon. Pagdating dyan, si Stella ay kasing dalisay ng isang walang sulat na pahina. Ngayon nakaupo si Stella sa gilid ng kama niya na nakatitig ng walang imik. Gusto nga ba talaga niya si Troy? O kaya ba naging isang lugar lang siya para ilabas ang kanyang nararamdaman, matagal na siyang nasa abroad? Lumipas ng tahimik ang lahat. Noong una kaming nagpakasal, nananatili siya sa tawag sa abroad kasama siya hanggang hating gabi. Habang lumilipas ang panahon, ang mga huling gabi ay naging 1 oras hanggang sa isang tawag lang mula sa akin. Sapat na ang handa na ang hapunan para siya ay magwakas ng tawag. Sa pinakamasamang araw niya bawat buwan, maaga akong gigising para gumawa ng sopas na may ulo ng isda o sabaw ng baboy na tadyang depende sa araw. Puno ko ng salabat at goji berry ang thermos at pinapainom ko sa kanya bago pumasok sa trabaho. Bigla siyang nalito. Ang larawan ni Troy sa kanyang isipan ay unti-unting naglalaho at ang akin ay unti-unting nagiging malinaw. Hindi niya kayang tiisin ito. Siya ang iniwan ko. Ayaw niyang isipin ako sa ganitong kalagayan, pakiramdam niya ay malapit na siyang sumabog. Kinuha ni Stella ang kanyang mga susi at telepono at mabilis na tumakbo palabas ng pinto. Sa loob ng bar, pinagmamasdan ni Stella ang hindi pamilyar na tanawin sa paligid niya.
Pilit niyang pinipilit na pumasok sa isang lugar na hindi niya kailanman napuntahan at ayaw niyang mapuntahan. Pero kailangan niya ng paraan para mailabas ang nararamdaman niya. Habang lumalakas ang inom niya, lalo siyang nagagalit. Kawawa naman na paulit-ulit na iniisip si Eli. Oo, marunong siyang magluto, malinis ang bahay, at maayos maglaba. Sige, matalino siya, gwapo siya. Pero ano pa ang meron siya? Pinakamahalaga, may lakas ng loob pa siyang mag-file ng annulment. Iniwan niya siya, Stella. Sobrang lasing niya para mapansin. Napagtanto ni Stella na wala nang bakas si Troy sa kanyang isipan. Gaganda tulad mo hindi na kailangan ng inumin para makalimutan. Pwede ba kitang imbitahan ng isang inumin, maganda? Nakalimutan na niya kung ilang lalaki na ang lumapit. Ang gusto lang niya ay uminom ng tahimik. Tinitingnan niya ang lalaki, mga 40 ang edad, nakasuot ng buong katawan sa mga designer na damit. Nagtataka si Stella. Ang aking taonang sahod ay may 6 na digit. Ang aking relo ay nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. May kamag-anak akong deputy bureau level sa pamilya. Mukha ba akong nangangailangan ng inumin mula sa'yo? Ngumingiti ang lalaking nasa katanghaliang talaga at iniwasan siya ng walang isang salitang banibitawan. Sa tono niya, malinaw na hindi siya nagtatanong, sinasabi niya sa kanya. Lahat ng inaangkin niya na meron siya ay meron na rin siya. Habang nakaluhod na si Stella para umalis, may isang batang lalaki pang lumapit sa kanya. Sige na, huwag mo akong iwan na nakatunganga. Nakikita nila lahat ng mga kasama ko. Halika, uminom tayo. Mag-isa lang uminom ay nakaka-lonely. Hoy, ang ganda ng mga binti mo. Pwede ba akong tumingin ng mas malapitan? Lumayas ka na. Isusubo ni Stella ang inumin niya diretso sa mukha niya. Sa kabilang dulo ng kwarto, bumalik ang lalaking nasa katanghaliang gulang na umaalis at umupo sa isang upuan malapit. Mukhang naghihintay siya ng tamang pagkakataon para maging bayani. Buong hiya, binaba ng binata ang lahat ng peke at sumigaw, ikaw namang kukulam. Tataas niya ang kamay niya, pero hindi ito nakarating. May humawak sa pulso niya. Tumutulong na batang lalaki ang lumitaw sa kanyang tabi. Talagang gusto mong makipag-away dito. Hindi lahat ng tao ay pwedeng gambling. Nakuha mo ba yon? Sa kabilang bar, napapansin ito ng grupo ng lalaki at nagsisimula ng lumapit. Hindi man lang tumingin si Milo sa kanila. Inilalayo niya ang lalaki at lumingon kay Stella na may pinakamainit ng ngiti. Ate, mag-isa ka lang dito. Stella, lampas na sa kalasinggan ngayon, napapailing sa matipong batang lalaki sa harap niya at nakataas ang ulo ng may pagtataka. Kapatid ni Eli, ang matalik niyang kaibigan. Ang apelyido ko ay Son. Tawagin mo na lang akong Milo. Ang bar na ito ay pag-aari ng aking tiyo at ng aking kapatid na babae. Palagi akong nandito. Anak, ikaw ba ang nagmamaneho dito? Gabi na. Hindi iyon ligtas. At mukhang mga ganitong klase ang tipo na gagawa ng maruming bagay. Tawag na ako kay Eli. Darating na siya anumang sandali, dumadating si Eli, hindi maintindihan ni Stella kung bakit biglang tumakbo ang tibok ng puso niya. Naduduwal siya papunta sa labasan. Bakit kaya, mas ayaw niyang makita siya, mas hindi niya magawang makaalis sa kanya. Hindi pinapayagan ng grupo ng iba pang lalaki na makalabas si Stella nang hindi nagbibigay ng paliwanag. Kinuha ni Milo ang isang upuan at itinuro ito sa grupo, galit na galit. Ang kapal ng mukha niyo. Akala mo hindi ko kayo huhulihin, pumunta kayo sa taas at kunin niyo ang mga kasama. May problema tayo dito. Ang tiyo ng kapatid ko ang namumuno sa pampublikong seguridad ng lungsod. Mas mabuting mag-isip-isip kayo ng mabuti, mga gago. Akala nyo kaya nyo magpasiklab dito? Na-realize ng grupo na mali ang kanilang laban. Nag-urong sila, nakatago ang buntot. Sa kabilang bahagi ng silid, nakikita ng lalaking nasa gitna ng edad na mawala ang kanyang sandaling pagiging bayani at kitang-kita ang pagkadismaya niya. Pero hindi siya umaalis. Gusto niyang malaman kung kanino talaga pagmamayari ang babaeng ito. Habang paurong si Stella papunta sa labasan, bigla siyang nadulas at bumangga sa isang pumasok at niyayakap siya ng parang isang prinsesa. Mahigpit niyang niyayakap siya sa kanyang dibdib. Ngumiti si Milo at dahan-daang umalis sa likod nila, naiintindihan ng lahat ng nanunood. Dumating na ang kanyang lalaki. Nagmamaneho ka ba dito ng lasing kung hindi ka nakita ni Milo? Akalain mo bang ikaw na lang ang magmamaneho pauwi at pumasok sa ganitong lugar? Kung hindi sana nandito si Milo ngayong gabi, alam mo ba kung ano ang maaaring nangyari sa iyo? Walang silbi ang pagtakip sa mukha mo ngayon. Nasa aking mga braso si Stella na parang prinsesa, parehong kamay nakapatong sa kanyang mukha, tumatangging ipakita ang kanyang ekspresyon. Sabi ko na ang lahat, lumabas ako at dinala siya palabas. Pero sa sandaling lumabas kami, tinamaan siya ng malamig na hangin ng gabi at bumaligtad siya sa akin. Sa sandaling iyon, halos mawala na ako ng kontrol. Pinipiga ko ang ngipin ko at sumisigaw. Dapat kitang dalhin agad sa nanay mo para makita niya na sa sandaling maghiwalay tayo, tatakbo ka sa bar para lusubin ang lungkot mo. Ibibigay mo ang susi ng sasakyan mo. Tinitigan ako ni Stella ng may malabong mga mata at nagpoprotesta. Siya ang nanay ko, hindi ikaw. Paano kung ihatid mo na lang ako sa bahay ng nanay mo? Wala akong susi sa bahay niya. Stella, plano mo bang umuwi ngayong gabi? Totoo na akong nagagalit ngayon. Lumingon si Stella sa aking mga braso na parang batang alam niyang may nagawa siyang mali. Makalipas ang ilang sandali, naririnig ko ang kanyang boses na nanghihina. Eli, wala na akong bahay. Binenta ng nanay ko ang apartment ko. Wala na akong magagawa pa. Ibinabalik ko siya sa apartment na kaka-rating ko lang nakuha. Natutulog ako sa sofa buong magdamag at paggising ko ay masakit ang buong katawan at hindi ko maiwasang makaramdam ng pagsisisi na naaga na ang bago kong higaan bago ko pa man ito nagamit.
Ang tawag niya ang gumising sa akin. Bago magbukang liwayway, paulit-ulit itong tumutunog at tumutunog. Half asleep, kinuha ko ito at sinagot. At pag uwi mo, papatayin kita ng buhay. Sabi ko na huwag kang manatili sa labas magdamag at binaygo mo ang alituntunin sa unang araw pa lang. Nang humuo pa na ang ingay, tahimik kong sabi, Ma'am, si Eli ito. Kasama ko si Stella. Biglang naputol ang linya. Nakatingin ako sa teleponong hawak ko, lubos na nalilito. Pagkatapos ay may pumasok na mensahe. Pumunta kami ni Warren sa isang biyahe. Hayaan mong si Stella ang manatili sa'yo. Pinagkakatiwala ko siya sa'yo. Tawagan mo ako tungkol dyan at mararamdaman mo ang aking mga pagsasanay sa militar. Nakatitig ako sa telepono ng naguguluhan. Hindi ba alintana ni Diana kahit kaunti? Siguro ayos lang si Stella. Nakatira naman tayo ng magkasama ng 3 taon. Habang nag-iisip pa rin ako tungkol dito, tahimik na lumitaw si Stella sa likod ko. Hindi mo sinilip ang telepono ko nung kasal pa tayo. Hindi ka nagsalita nang makipag-usap ako kay Troy. At ngayon na nagdiborsyo na tayo, bigla kang interesado. Gusto mo ba akong tulungan maghanap? Lumingon ako at tinitigan siya, walang linis na mukha, magulong buhok, at pinaikit ang mga mata, humihingang mabagal at malalim. Stella, kung sakaling gagawin mo ulit yan, sasabihin ko sa nanay. Sinasabi ko talaga, gutom na ako. Sinasadyang umiwas ni Stella sa usapin ng pag-inom. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang listahan ng nakablock sa harap ko. At nandoon na, nakablock ang numero ni Troy. Pagkatapos ay itinapon niya ang telepono sa sofa. Tumatalbog siya papunta sa banyo para maghugas. Habang pinapanood ko siyang umalis, nakakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Ka-divorce lang natin ang hindi hihigit sa isang araw at muli na tayong nagsasama. Kasabay ng tunog ng kanyang pag-awit mula sa banyo. Tumayo ako at nagtungo sa kusina. Habang nagluluto ng almusal, ipinasa ko ang mensahe ni Diana. Nanay at si Warren ay naglakbay. Mukhang dinala nila ang mga susi ng bahay. Sabi ni nanay, pwedeng dito ka na tumuloy. Ayos lang sa akin, hindi naman tayo hindi pa nagsasama dati. Eli, bilis na, may trabaho ako ngayon. Sa narinig kong sobrang walang hiya ng mga salita, halos may tulak ko na ang kawali at pasukin ng banyo para kausapin siya ng matindi. Ano ba talaga ang nangyayari? Tapos na ang kasal. Walang bisa ang kontrata. 4 na milyong yuan ang utang ko at magkasama na naman tayo ngayon. Lahat sa akin ay nagsasabi na dapat akong tumutol. Huminga ako ng malalim, magmadali ka at maghanda. Kailangan ko rin maghilamos at umalis. May interview ako ngayon. Pamukol si Stella sa pintuan ng banyo. Malaki ang mata. Eli, umuwi ka kagabi at nilaban mo pa rin ang mga damit ko. Haha, kalimutan na ang bagong trabaho. Magiging katulong na lang kita sa bahay. Mas gusto ko pang hindi umupo at panoorin ang dating asawa ko na muling makipag-ugnayan sa kanyang dating minamahal. Kahit na kontraktwal ang aming kasal, may natitira pa rin na dangal bilang isang lalaki. Lumang pag-ibig, ang ibig mong sabihin ay si Troy. Eli, naiinggit ka, hindi ba? Eli, gusto mo ba ako? Hindi ko sasagutin yan. Patuloy na nagtatanong si Stella. Sumuko na ako sa pakikipagtalo at inihahanda ang almusal palabas ng kusina. Eli, sabihin mo lang na naiinggit ka at hindi na ako pipili kay Troy. Sige, naiinggit ako. Pero ngayon kakain ka na ng almusal. Naiintindihan at may isa pang hindi magandang bagay na kailangan kong banggitin. Mukhang muli kitang aalagaan. Dapat mo itong ituring na isang karangalan. Hindi mo alam kung ilang lalaki ang nagtangkang makipag-usap sa akin kagabi. Ngayon, kumain ka na. Walang sa amin ang napapansin na may mahalagang bagay. Ganap na nagbago ang paraan ng pakikipag-usap namin sa isa't isa simula nang maghiwalay kami. Hindi na ako naglalakad ng maingat sa paligid ni Stella at hindi na niya ako tinatrato na parang katulong. Natatakot siyang banggitin ko ang nangyari sa bar. Sa parehong oras, nang aminin kong naiinggit ako, biglang gamaan ang kanyang pakiramdam at wala na siyang pagtutol na manatili dito. Samantala, sa loob-loob ko, sumisigaw ako. Mas masahol pa ito sa anumang trahedyang narinig ko na. Pero kailangan pa rin bayaran ng 4 na milyong yuan. Sa almusal, nakatanggap ako ng sagot mula sa Glory Group. Available silang makipagkita ngayon, kaya't nilalakad ko na ang headquarters ng Glory Group, kabado at lahat. Sa pagbabalak kong tumuloy at harapin ang bagong hamon na ito, isang maliwanag na pulang Raptor ang dumaan sa akin, halos tumama sa ilong ko. Lahat ng kumpiyansa ko ay biglang nawala. Pagkatapos kong magpakatatag, nakikita ko na lang ang truck na nakapark sa malayo. Isang babae ang lumabas, suot ang itim na baldakan na damit at takong na nasa pagitan ng 7 hanggang 8 sentimetro. Ngunit sa aking paningin, siya ay walang iba kundi ang babaeng muntik nang pumatay sa akin bago pa man ako makalapit upang harapin siya. Siya ay biglang pumasok sa pasukan ng Glory Group at naglaho. Pinagkakatiwalaan ko ang aking panga at bumubulong, may problema ang babaeng iyon. Ramdam ko ito. Sa loob ng silid ng panayam sa HR sa Glory Group, umupo ako. Nakatabi ko ang 3 tagapanayam, 2 lalaki at 1 babae. Ang setup ay nakakaramdam sa akin ng hindi komportableng paalala na tinatanong ako sa isang pulisya. Unang nagsasalita ang babae sa gitna. Simulan natin sa pagpapakilala. Ako si Manager Zhao, ang pinuno ng HR. Ko ang gagawin sa panayam na ito. Susuriin ng 2 kasamahan ko ang iyong mga sagot at karanasan at magpapasya kung magpapatuloy tayo. Sa Glory Group, ang bawat kasapi ng koponan ay nakikipagtulungan kasama ang kumpanya. Walang tradisyonal na ugnayan ng amo at empleyado. Kami rin ay mas may pakikiramay kumpara sa karamihan ng mga korporasyon.
Hayaan mong ipaliwanag ko muna sa iyo ang aming mga patakaran, saka ka na magpapasya kung nais mong magpatuloy. Ang ekspresyon ni Manager Zhao ay mainit, ang tono niya ay walang halong pangmamaliit. Dahil dyan, nakaka-relax ako. Matapos marinig ang mga detalye, sinasabi ko sa kanya na sumasang-ayon ako. Ngumingiti si Manager Zhao. Mas maayos ang treto ng Glory sa kanilang mga tao kumpara sa Visionary Group. Hindi ito parang pipirma ka ng iyong buhay kapag pumasok ka dito. Ngayon, may ilang tanong ako para sa iyo. Habang pinag-iisipan mo kung bagay tayo sa iyo, kailangan din naming magpasya kung bagay ka sa amin. Kaya una, ikwento mo sa amin ang tungkol sa sarili mo. Ngumiti ako at sagot ng mahinahon, ang pangalan ko ay Eli, 25 taong gulang, hiwalay. 3 taon na karanasan sa Departamento ng Pagpaplano sa Visionary Group. Pinangunahan ko ang ilang maliliit na proyekto at nakatulong din ako sa mga planong direktang nakaapekto sa Glory Group. Ang pinakamataas kong natapos ay high school. Tumigil ako sa unang taon ng kolehiyo dahil sa isang emergency ng pamilya. Pwede ko bang malaman kung ano ang naging dahilan ng paghihiwalay namin? Magkaiba talaga ang aming mga pinagmulan. Ayokong nais na pigilan siya. Kung hihilingin sa iyo na bumuo ng estratehiya laban sa Warrior World ngayon, saan ka magsisimula? Sa tingin ko, hindi na kailangang tutukan ng Warrior World. Isa itong brand na pang-budget. Ang pangunahing customer nito ay mga middle-aged hanggang matatandang mamimili. Ang Warrior World ay isang buhay na linya lamang para sa retail na bahagi ng Visionary. Isang pilit na pagbabago, wala nang iba. Nasa mga tindahan ng alahas at mga luxury boutique ang lakas ng Glory sa retail. Walang silbi ang habulin ng isang Warrior World na modelo at hindi maganda ang kalalabasan nito. Huling tanong, bakit ka umalis sa Visionary Group malayo sa bahay? Makatwiran ba yon? Naiintindihan. Babalikan ka namin bukas ng gabi sa pinakahuling pagkakataon. Inaasahan naming makatrabaho ka, Ginoo Eli. Lumabas ako sa kwarto, bahagyang nalilito pa rin. Isang pana lang ang nasa labas ng pinto, bigla akong bumalik at tanong, si Red Raptor na nasa ibaba ay isa sa mga sasakyan ng kumpanya ninyo. Parang nahulog na pluma ang tanong na iyon. Kitang-kita sa tatlong nag-i-interview ang hindi komportableng pakiramdam. Umakyat si Manager Zhao mula sa kanyang upuan. Hindi ka nasaktan, di ba, Ginoo Eli? Ito ay sasakyan ng kumpanya, pero naiintindihan ko. Kapag nahanap ko kung sino ang nagmamaneho niyan, bibigyan ko siya ng 2 slap. Huwag mong personalin. Nagmamaneho siya gamit ang 8 cm na takong at halos pumatay sa akin. Umalis ako. Sa likod ko, nagpalitan ng tingin ang tatlong nag-i-interview. Walang sino man sa kanila ang sigurado kung isusulat iyon sa mga tala. Malayo na ito sa unang pagkakataon na nagmamaneho ang boss lady gamit ang mataas na takong. Alam ng lahat sa kumpanya. Huwag kailanman daanan ng plaza bandang alas 9 ng umaga. Huwag kailanman magpabeya. Palaging gamitin ang pedestrian na daan. Huminga si Manager Zhao ng malalim. Gusto ko siya. Pasukin natin siya at tingnan kung paano siya magpe-perform. May isang buwang pagsubok tayo. Ang kontrata ay nagpapahintulot ng pagtigil ng walang dahilan sa loob ng panahong iyon. Tungkol naman sa halos maaksidente, ituring mo iyon bilang paraan ng boss lady ng pagbati. Naranasan na nating lahat ito. Halos isang tradisyon na ito sa grupo ng karangalan sa ngayon. Naghihintay ng elevator. Hindi pa rin ako makapaniwala. Pagkatapos ay pumasok ang isang pag-iisip. Ito ba ay karma para sa paghihiwalay? Isang araw lang ang diborsyo, sunod-sunod ang pang-aabuso ni Diana, tapos biglang bumalik si Stella. At ngayon umaga, halos mapantay ng sasakyan, halatang hindi makapag-interview ng maayos. Bumubukas ang elevator. Lumalabas ako, puno pa rin ng kakaibang iniisip at nararamdaman kong may malambing na bagay na sumalpok sa aking dibdib. Bago ko maunawaan kung ano yon, isang matinding suntok ang tumama ng diretso sa aking tiyan. Pagkatapos, isang matalim, galit na boses ang sumabog sa aking tainga. Mag-ingat ka sa daan mo. Kamakailan mo lang akong nahawakan. Naghahanap ka bang mamatay bago pa man matapos ang salita? May isang humawak sa buhok ko at bumato ng suntok. Muling humawak at sumabog ako. Hinawakan ko ulit ang buhok niya. Sumigaw siya, tapos itinulak niya ang talampakan niya diretso sa paa ko. Humihikbi ako sa sakit. Ngayon ay malinaw ko nang nakikita kung sino siya. Yung babae na halos tumulak sa akin kanina sa ibaba. Sabihin mo kung saang departamento ka kabilang. Pinapalayas kita ngayon. Bitawan mo ako. Habang sinasabi niya ito, humigpit ang kapit niya. Hindi ako nagsasabing ako ay isang gentleman. Tumisi ako ng masakit at sumimangot. Hindi naman ako nagtatrabaho dito. Halos mabangga mo na ako kanina sa ibaba at matagal na kitang hinahanap. Ang gulo ay nag-akit ng maraming tao. Biglang bumilis ang tatlong tagapanayam. Kahit saan nila marinig, makikilala nila ang mga boses na iyon. Manager Zhao tiningnan ng eksena at napaatras. Eli, bitawan mo na ngayon. MS. Lou, ikaw din, bitawan mo na. Nakikita tayong lahat. Eli, ikaw muna. Babae si MS. Lou, MS. Lou, ngumiti ako at binitawan ko ang hawak ko. Pero sa halip na gawin din iyon, binuksan niya ang bibig niya at diretso sa leeg ko. Inilagay ni Manager Zhao ang sarili niya sa pagitan namin, nananawagan at nakikipag-usap hanggang sa tuluyang bumitaw si MS. Lou, nakatayo kami roon, parehong magulo ang itsura, nakatitig sa isa't isa. Yumuko si Celine at sinimulang habarin ang sapatos niya para itapon sa akin. Hinawakan ni Manager Zhao siya at mahigpit na niyayakap, pinapakalma siya, saka ako pinapunta muna, tatawagan niya mamaya para humingi ng paumanhin para kay MS. Lou, naglabas ako ng malamig na pagtawa at pumasok sa elevator. Naku,
Ang abala. Celine pinapakalma ang buhok niya, nagbubulong sa sarili. Manager Zhao, kilala niyo ba siya? Tinutulungan ni Manager Zhao na ayusin ang kanyang palda at tahimik na nagsabi, Ginoo, narito siya para sa isang panayam ngayong araw. Halos naitama mo siya ng sasakyan mo sa ibaba, alam ko. Ang gwapong lalaki ay nagpapasama ng loob ko. Lahat ng iyon at hindi ko pa rin siya pwedeng hawakan. Anong silbi ng pagpapanatili sa kanya dito? Sabihin mo sa kanya na magpakita siya bukas para sa interview. Hawak-hawak ang buhok ko, sinasalakay ang espasyo ko. Maghintay ka lang, gagawin kong kawili-wili ang buhay mo. Sa sinabi niyon, tumalikod si Celine at naglakad palayo. Lahat ay nanonood ng tahimik, galit na galit sa loob pero walang sinasabi. Magandang kumpanya, magagandang tao, maliban sa nakakatakot na CEO na ito. Halos makalabas na ako ng pinto nang may pumasok na mensahe. Nakuha ko ang trabaho. Sinasabi nitong pumasok sa darating na Lunes. Maaaring kunin ang lahat ng papeles sa front desk. Pero parang pagpasok mo sa kulungan ng mga lobo ang pakiramdam ko dito, hindi ako makapagsabi ng hindi. Ang pagsali sa Glory Group ang unang hakbang sa aking plano at ang pinakamahalaga. Ito lang ang tanging lugar kung saan magkakaroon ako ng tunay na pagkakataon na patunayan ang sarili ko. 3 taon kasama si Stella ang nagwasak sa bawat romantikong ilusyon na mayroon ako tungkol sa mga babae. Bakit kaya ang isang babae na nakatira mag-isa ay kayang panatilihing ganito kalaking gulo ang isang kwarto? Naalala si Stella, tinatawagan ko si Diana. Tinanong ko kung kailan sila babalik. Sinisagot niya, Oh, Eli, nasa gitna ng laro ng mahjong ang nanay mo. Nasa beach kami. Naririnig ko ang pag-click ng mga tile ng mahjong sa likod. Tumaas ang presyon ng dugo ko. Ang konbinyenteng dahilan na naman. Ayaw lang nilang umuwi ni Stella at guluhin ang kanilang maliit na bakasyon bilang magkasintahan. Pero talagang hindi ko magawang ipadala siyang pauwi. Kailangan kong igalang ang mukha ni na Warren at Diana. At kailangan ko ring ibigay kay Stella ang nararapat sa kanya. Sa huli, ako ang nag-file ng annulment. Nang iniisip si Stella, nararamdaman kong unti-unting nagiging madilim ang aking buhay. Sino ang mag-aakalang ang Vice President ng Visionary Group na may alamat na obsession sa kalinisan ay namumuhay sa bahay na parang isang ganap na kalamidad? Ang prinsesang ito ang nagturo sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng hindi nakikilos sa bahay. Walang salita, puro paghihirap lang. Sa isang marangyang bilya, sa wakas ay umalis si Diana mula sa mesa ng mahjong. Iniwan niya ang isang kasunduan kay Warren na may nalusutan na bagay. Si Warren ay nakatayo roon sa kanyang casual na damit, nakakunot ang noo, puno ng tahimik na paghihirap, nakatingin sa babaeng matagal na siyang pinanghahawakan. Humihinga siya ng malalim. Honey, talagang magandang ideya ito, paano kung may mangyaring mali? Pinipiga ni Diana ang isang dalang hita at iniabot ito sa kanya, nakasimangot. Mas marami pang nangyayari sa pagitan nila kaysa sa inaamin nila. May malinaw na akong ideya kung ano ang nangyari. At sabihin mo, tinawagan na ba tayo ng walang utang na loob na batang iyon para umuwi? Sanay na siyang si Eli ang nag-aalaga sa kanya. Tumigil ka na sa pag-aalala. Matapos naming 3 taon na naming binabantayan si Eli, hindi mo pa rin alam kung anong klaseng tao siya. Ipapakita ko sa'yo, si Eli ay naninigarilyo. Pero para sa walang utang na loob na batang yon, hindi siya humitit ng kahit isang sigarilyo sa loob ng 3 taon. Sabi mo, delikado ba talaga si Stella? Inilalagay ni Warren ang kanyang orange, humilig pabalik at tinitigan si Diana sa gilid, nakasimangot. Kaya okay lang na manigarilyo si Eli, pero ako na naninigarilyo ay isang malaking kasalanan. Diana, sobra ka na. Sobra. Anong gagawin mo? Hiwalayan mo na ako, HMM. Masaya ako ngayon. Pwedeng 2 ang kunin mo. Tinatanggap ni Warren ito na parang isang utos ng hari at biglang tumayo, halos nagmamadaling umalis. Pumunta siya sa balcony para sumama sa mga kaibigan niya para magyosi. Ang totoo, minsan nang tumawag si Diana kay Stella. Kailangan lang niyang aminin na nagkamali siya at maibabalik niya ang susi niya at makakauwi na siya. Pero walang sinabi ang walang utang na loob na batang yon at nagpaalam lang. Ibig sabihin may suporta siya, may backup, kaya bakit mag-alala pa? Bumabalik si Diana sa mesa ng mahjong. Inilalakad ko ang aking cart sa supermarket, iniisip kung ano ang lulutuin para sa hapunan. Nakapag-uwi ako ng isang bahagi ng pork intestine, ilang green beans, at kabute. Pagdating ko sa bahay, nandoon na si Stella. Bumili siya ng isang dilaw na pajama set na may karton na oso. Nasa sofa siya, hawak ang bag ng chips, nanonood ng TV. Nakita niya ako na nakatayo sa hagdan at ibinaba ang chips. Eli, gutom na ako. Huminga ako ng dahan-dahan. Balak mong manat ng matagal, tumatango si Stella ng masigasig. Ako na ang magbabayad ng pagkain at renta. Eli, iniwan ako. Tinawagan ko si nanay pero hindi siya sumagot at pagkatapos ay nagpadala siya ng text para mangutya sa akin. Pakita mo nga ang text, binura ko na. Gusto mo na namang mag-snoop sa phone ko. Sige, kunin mo na. Pupunta ako sa banyo. Pamitik si Stella ng kamao. Seryosong nakaharang si Troy. Walang tunay na dahilan. Ayaw lang niyang magkalat pa siya sa buhay niya. Gusto niya ng mga banyagang babae. Sige, tapos na siya sa kanya. Habang naghuhugas ako ng gulay, pumasok si Stella sa kusina. Nakapamulat ang mga kamay sa likod at tinitingnan ng mga sangkap sa lababo. Ito ang mga paborito ko lahat. Hindi ka ba nag-alala na hindi ako uuwi? Patuloy akong naghuhugas ng gulay nang hindi tumitingin. Sinabi mo bang ayaw mo sa amoy ng kusina? Kaya bakit ka pumasok ng tahimik dito? Hindi ako mapili. Kakain ako kahit bumalik ka o hindi.
Eli, nagbago ka na. Tunay na pabago-bago ang mga lalaki, hindi ba? Ilang araw pa lang pagkatapos magdiborsyo at ganito nakamalamig sa akin. Huwag mong kalimutan na ako pa rin ang may utang sa'yo. Bayaran mo ako, bayaran mo ako. Kung hindi ka mapili, bakit hindi ka bumili ng alimango? Palagi nang binibili ni Stella ang alimango niya na luto na. Sa lahat ng taon na magkasama tayo, isa lang ang tunay na pagtatalo namin. Nagsimula ito nang dalhin niya ang mga buhay na alimango at sinabi sa akin na lutuin ang mga ito. Hindi ko nagawang gawin yon, kaya inilagay ko sila sa aquarium. Kinabukasan, pag-uwi ko, nakita kong binato ni Stella ang bawat isa, buhay na buhay, diretso sa kumukulong na tubig. Hindi ako nagsalita buong magdamag. Ipinapakita ng mukha ko ang lahat. Hindi ako nagluto ng hapunan, hindi nagugas ng pinggan, hindi naglinis ng kusina. Alam ni Stella na lampas na siya sa hangganan. Sinabihan ko siyang kalimutan na lang ito. Lumingon ako at umalis. Nang akala ni Stella na tapos na ako sa gabi, bumalik ako dala ang isang carton ng yogurt sa kamay ko. Umupo ka sa sofa at inumin mo ito. Tumigil ka na sa pag-iikot dito. Mula nang maghiwalay kami, hindi na ako nag-iingat sa harap ni Stella. Hindi talaga nakasanayan sa akin ang magpabibo sa mga babae. Pantay-pantay lang tayo. Walang sino man ang mas mataas sa iba kahit na ikaw ang may utang sa akin ngayon. Pero hindi umaalis si Stella. Ang hindi niya alam ay, nang sabihin niyang nagbago ako, nagbago rin siya. Marahil ay dahil nagbago ang takbo ng relasyon namin. Hindi na tayo mag-asawa. Oy, mas kailangan ng tiyan natin ng mas maraming sili para tunay na malasa. Nakalimutan mo na ba ang halos mamatay sa sakit ng tiyan noong 2:00 ng umaga at maghati ng gabi sa ospital noong ikalawang taon pa lang natin ng kasal iyon? Sa gitna ng taglamig, sinabi ni Stella na gusto niyang pakulo ang isda. Pinaka-spicy na maaari, noong gabing iyon, dinala siya sa ospital. Ang diagnosis ay spasmo sa bituka. Hindi nakatulong ang iniksyon, hindi nakatulong ang drip. Sa huli, ang nagawa ko lang ay palaging pinapainom siya ng tubig. Umupo ako sa tabi niya buong magdamag. Umiiyak at umuungol si Stella sa kama ng ospital buong panahon dahil ginugulo niya ang ibang pasyente. Halos mag-away na ako noon sa ward. Naalala na rin ni Stella iyon ngayon. Noon, akala niya yun lang ang dapat kong gawin. Ngayon, balik tanaw ko, ito pala ay isang maliit na uri ng kaligayahan, hindi ba? At ito ay isang kasunduang kasal lang naman talaga. Sige, bawasan natin ang sili, pero lutuin mo ito sa mataas na init. May sopas ba? Sopas na may itlog kung maaari, aking Panginoon. Kung hindi kayo abala, maaari bang dalhin ang inyong kabunian ng mga mangkok at chopstick sa mesa? Siyempre, ikaw, Nekhili. Habang umaalis si Stella sa kusina, isang ngiti ang pumapasok sa aking mukha nang hindi ko namamalayan. Ang hapunan ay 3 ulam at isang sabaw. Kung wala si Stella dito, malamang hindi na ako magluluto kailanman. Sa mesa, hindi kami nagsasalita. Tahimik kaming kumakain. Parang bumabalik ako sa 3 taong iyon. Pagkatapos kumain, nililinis ko ang mesa at tumutulong si Stella nang hindi na tinatanong. Matapos ang paghuhugas ng mga pinggan, nauupo ako sa sofa na may dalang laptop. Muling bumalik si Stella, nakasuot ng casual na damit. Eli, gusto mong maglakad-lakad sa ibaba, ang prinsesang ito ay mapagbigay na nag-aalok sa iyo ng karangalan na samahan siya. Hindi. Sasama ka o hindi, may mga bagay akong kailangang tingnan. Galit na galit si Stella. Huminga siya ng malalim, tapos ang kanyang mukha ay napangiti ng maliwanag, at tinawag niya si Eli ng pinakamalambing at pinakamatamis na boses. Eli, gusto ko lang maglakad-lakad pagkatapos ng hapunan. Tama na. Wala kang pag-asa, hindi ko kayang labanan ang kombinasyon ng atake ni Stella. Bahagi itong pisikal, bahagi naman ay purong mahika. At itinaas ko ang parehong kamay at nagsuko. Sige. Sige na, sa ibaba. Kahanga-hanga si Stella kahit walang makeup. Ang kanyang taas, ang kanyang mahabang mga binti, napapalingon siya saan man siya magpunta. Nakapwesto sa kanyang tabi, hindi rin ako pahuhuli. Maganda kaming magkasama, at sa ilang sandali, kami ang pinag-uusapan sa buong complex. Pagdating namin sa basketball court, sabi ni Stella, tapos na ang mga binti ko. Kailangan ko ng tubig mula sa tindahan. Anong gusto mo? Tinitigan ko ang tindahan, tapos balik sa bahay at tumango ako. Uminom tayo pag uwi na. Mababa ang presyo, sabi ni Stella. Pagkatapos ay magmamadali na siyang pumunta sa tindahan kahit ganito. Akala ko tapos na ang kanyang mga paa. Nakatayo mag-isa roon, tinitingnan ko ang basketball court at naisip kung sasali ba ako sandali. Sa sandaling iyon, isang batang nasa mga 20 ang edad ang umikot ang bukong-bukong at naglakad ng mahina, iniwan ng laro na kulang ng isang manlalaro. Lahat ay tumingin sa akin. Isa sa kanila ang nagtatanong kung gusto kong pumalit. Kung sisigat akong hindi, may iba pang magpapalit. Matagal na akong hindi nakakahawak ng bola. Parang kalawang na ang pakiramdam ng mga kamay ko. Nadadapa ako sa 2 pasa ng sunod-sunod at nakakatanggap ng ilang inis na tingin. Hindi ako papayag na maglaho na lang ng ganon ang aking pride. Inaalis ko ang jacket ko at bumalik sa laro. Hinuhuli ko ang bola at hindi nagmamadali. Hinahanap ko ang ritmo. Habang nagsisimula ng dumaloy ang pawis, bumabalik ang lahat sa ayos. Layups, 3 puntos, pagnanakaw, assist. Bumalik na lahat maliban sa mga rebound. Nasa zone na ako. Habang nagsisimula akong maging proud sa sarili ko, biglang nagbago ang vibe sa court. Biglang parang na-super sa ang bawat lalaki dyan. May isa pang nagtangkang mag-dunk. Nabibigla, napapansin ko ang batang nauntog ang bukong-bukong na nakatingin ng gusto sa isang bagay sa kabila ng court. Tumalikod ako. Bumalik na si Stella.
Nakaupo siya sa isang bangko, kausap sa telepono, seryosong-seryoso. Hindi niya kailangan ng ganitong klase ng serbisyo. Hindi siya kumakain ng merienda. Mayaw na boses ang bumubulong sa telepono. Ah, mahal, hindi ganyan ang paraan. Sa huli, lahat ng lalaki ay naliligaw rin. Palaging mas maganda ang nasa kabilang panig, alam mo, hindi ito. Mga ligaw na bulaklak, kakaiba. Tahimik na ang kabilang dulo, malinaw na nasaktan iyon. May mahaba at malakas na hininga sa linya, may isang nakatayo ng matatag. Huwag kang mag-alala, bunso, ako na ang bahala sa kanya. Ang taas ng kumpiyansa mo, ginang. Ang asawa ko ay interesado lang sa mga babaeng may mahabang binti. Ako ay 172 centimeters. Ikaw naman, umaabot ka ba ng 170? Tapos na ang tawag. Natapos na rin ang laro, at sa huling bahagi niyon, talagang winasak ako. Pagkatapos, habang pinapanood ng buong court, nilapitan ko si Stella, kinuha ang bote ng tubig na hawak niya at ininom ito ng buo. Kinuha na ang bulaklak na ito. Hindi ako pinapansin ng mga lalaking nakatingin at tinitingnan ko ang telepono ni Stella. Para bang tumawag iyon para sa akin, tumawa si Stella at tumango. Spam na tawag. Masakit panoorin kang masira doon, kaya sinagot ko na lang para mapalipas ang oras. Kaya nararamdaman mong tumatanda ka na, nauubusan ng lakas, niyayakap ko lang ang balikat ko. Mas mainam ang may isang tulad mo sa gilid kaysa anumang boost na makukuha ko. Sige na. Mukhang tinitingnan ako ng mga lalaking iyon na parang kalaban. Halos hindi pa nakalabas ang mga salita nang marinig ko ang palo ng bola na tumama sa court sa likod ko. Ang lalaking paulit-ulit na nagdunk ay tumakbo papunta sa akin at naghamon ng isang laban ng mag-isa. Hindi ako tumanggi at tuluyan akong natalo. Tuwa na tuwa ang lalaki, naniniwala na malapit na niyang makuha ang isang diyosa. Pagkatapos ay nakita niya ang diyosa na nakatakip ang bibig, nakangiti sa akin. Nang humarap siya upang hawakan ang kanyang kamay, sabi niya, mamamatay ako sa iyo. Patitigilin kita, papapatayin kita para tignan siya. Ang kanyang mga mata ay malamig na yelo. Umalis na sina Stella at ako at nawawala ang enerhiya sa buong court kasama namin. Ang mga lalaki ay napapahingal na parang mga gulay na nabuwal. Ang lalaking nagdunk ay huminga ng malalim. Ano ba ang silbi ng basketball? Hindi ba dapat nandun tayo naghahanap ng girlfriend, lahat ay pumapangalumbaba sa seryosong kasunduan? Sa isang marangyang apartment sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatayo ang isang babae na galit sa harap ng salamin, nakikimkim ng sama ng loob. Akala mo 172 ang ikagagaling mong ipagyabang, ako ay 180. Putang ina, siguro mali ang sukat nitong metro. Paano naging 166 ang resulta ko? Nagigising ako sa maagang oras na walang lakas at pag-iisip. Sa sandaling ipikit ko ang mga mata ko, nasa pangunahing silid ako. Pinaglalaroan ni Stella ang matandang telepono ko. Nakatingin siya sa dalawang numero sa screen. Naalala niya kung paano tumugon ng iba nang siya ay tumawag. May kakaibang pakiramdam sa kanya. Kahit anong tingin niya rito, maaari bang may iba pang tao si Eli? Maaaring nagsimula na ito bago pa man isumite ang paghihiwalay, hindi niya masabi na gusto niya ako, pero 2 araw matapos ang paghihiwalay at meron na siyang iba. Mas lalo niyang iniisip, mas ito'y sumisilab. Tinutunton niya ang isang numero, agad itong napapansin. Biglang nagbabago ang ekspresyon ni Stella sa isang iglap, ngumingiti lahat. Supervisor Lee, pasensya na at ginagambala kita ng ganitong oras. Hindi ka pa nakakatulog. Nagawa mo na ba, kapag tumatawag ang vice-presidente, hindi mo sasabihing natutulog ka? Iginiit niya na gising siya. Patuloy si Stella ng mainit ang puso. Narinig ko na kamakailan lang ay tinanggihan ang iyong hiling na magbakasyon. Ayos lang ba sa bahay? Naiintindihan ko. Bukas ay Sabado. Isama mo na ang Linggo. At maaari kang kumuha pa ng 2 araw. Sapat na ba yon? Higit pa nga sa sapat. Salamat. Bumalik ka na lang sa opisina bukas at ipasa ang mga bagay. Ako na ang pipirmahan nito. Pagkatapos ng munting usapan, diretso na si Stella sa punto. Ginoli, narinig ko na nagtatrabaho ang asawa mo sa telecom. May isang numero na kailangan kong imbestigahan. Matutulungan mo ba ako? Walang problema. Kapag may pagkakataon ka na, alamin mo lang kung kanino nakarehistro ang SIM card. Sa pagtapos ng tawag, bumalik ang ekspresyon ni Stella sa dati nitong anyo. Mga 30 minuto ang lumipas, tumawag muli si Supervisor Lee. Para sa mga araw ng bakasyon na iyon, dinala niya ang asawa niya sa opisina sa gitna ng gabi para i-run ang numero, pero may mataas na antas ng seguridad ang numero. Walang lumabas. Ibinabalita ni Supervisor Lee ang balita kay Vice Presidente Stella nang may malaking pag-aalala. Ang kanyang bakasyon ay nakumpirma pa rin, ngunit kung isasama ang weekend, 4 na araw lang si Stella na nakaupo sa kama, nakatitig sa numero sa kanyang screen, at tahimik na bumubulong ng isang numero na parang kamay sa poker at ito ay isang premium na account. Tahimik na dumaan ang weekend. Bumalik si Stella sa mga nakagawian niya noong kasal pa kami. Inilalat niya ang sarili sa kanyang kwarto at nagtutuloy-tuloy sa trabaho. Nag-eniaya ang isang komite ng ilang kumpanya na magbid para sa isang lote ng lupa, isang lumang residential na block. Lahat ng nasa larangan ng pamumuhunan at pagsusuri ng panganib ay nagbilang na at lahat ay nagsasabi na malulugi. Natatakot si Stella. Magpapilit pa rin ang komite na ipasa ang lupa sa kanilang kumpanya. Hindi ko na rin ginagambala si Stella. Ginugol ko ang umaga sa ibabang palapag naghahanap ng kailangan ko at nag-ehersisyo sa hapon kahit ayaw na ng iba na makipag-basketball sa akin.
Parang kumbinsido na yung mga lalaki noong nakaraang gabi na nagpapakita lang ako para magpasikat. Pakiramdam ko walang katapusan ng 2 araw na ito. Mahalaga ang bawat minuto ngayon. Hindi ko pwedeng sayangin kahit isa sa mga ito. 4 na milyon yuan sa isang taon. Nakakahingal pero nagbibigay din ito sa akin ng kilig. Lunes ng umaga, mabilis kumain si Stella at pumunta sa trabaho. Sa paraan palabas, tinanong niya kung gusto kong samahan niya ako hanggang sa isang bahagi. Tumango ako ng hindi ka pa umaalis. Tila tunay na nakalimutan ni Diana na may magandang anak siyang kailangang alalahanin, wala ni isang tawag. At hindi rin siya sumagot sa tawag ni Stella nitong nakalipas na 2 araw. Nagsisimula na akong malito. Ang hindi pagtawag ni Diana ay isang bagay, pero hindi rin tumawag si Troy. Talaga bang ni-block siya ni Stella? Ano na ang ginagawa niya ngayon sa kabilang bahagi ng dagat, nakahiga ang isang lalaking matanda sa kanyang kama na nakatitig sa kisame na parang walang naiwang dahilan para mabuhay. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa ni Stella. Paano niya ito basta nalang ni-block ng walang salita? Tinutulungan niya ang kanyang assistant na nagsasabing nag-honeymoon na ang bagong kasal, halos maputol ang hininga ni Troy sa gulat. Pagbalik ko, ang unang gagawin ko ay kausapin si Eli para maisip niyang walang sino man ang makakalamang sa akin dito. Pagdating ko muli sa kumpanya, natutunan ko na ang aking aral. Tumatawid sa plaza sa harap ng Glory Group ay tunay na nakamamatay dahil sa walang ingat na babae sa likod ng manibela. 3 taon kasama si Stella ang nagturo sa akin ng pagkakaiba ng mayaman at ng iba pa at nagbigay sa akin ng malusog na pag-iingat sa magagandang babae. Isang babae na mukhang pino at perpekto sa labas ay malamang nakatulad ni Stella sa bahay. Minsan sinabi ni Stella na 9 sa 10 babae na nakatira mag-isa ay katulad niya. Ang isang pahayag na iyon ang nagwasak sa lahat ng magagandang ilusyon na mayroon ako. Nakalabas ako sa harap ng pinto ng Glory Group ng buo. Puno ang opisina ngayon. Nakasuot ng suit. Mukha akong karapat-dapat. Tumatakbo ako sa harap na desk, ibinibigay ang aking ID at tinatanggap ang kontrata sa trabaho. Pagkatapos kong pumirma, inilalagay ng babae sa front desk ang isang piraso ng candy sa ibabaw ng kontrata at ngumiti ng mainit. Maligayang pagdating sa Glory Group. Ang candy na ito ay munting regalo mula sa amin. Ibig sabihin nito ay iwanan ng pait kahapon. Ang pagtatrabaho sa Glory ay matamis. Ang babae ay may bilog na pisngi na parang rosas. Kagili-gili. Ngumiti ako at bubuksan ang bibig ko para sumagot ng biglang sumingit ang malamig at matalim na boses mula sa likod ko.